Kahit kailan hindi ka magiging karapat-dapat? Kahit sa pinakamababang posisyon dito? Ang malamig na boses ni Manager Reyes ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Nanginginig na ikinuyom ni Maya, isang 26 taong gulang na empleyada, ang kanyang mga kamao. Sa harap ng lahat ng empleyado, ang kanyang pagkatao ay tuluyang dinurog. Ngunit kinaumagahan, nang makita ni Manager Reyes ang hanay ng mga itim at mamahaling sasakyan sa harap ng opisina, namutla ang kanyang mukha. Ang oras ay babalik tayo ng 24 na oras. MRT Ayala Station, Wato E49 ng umaga. Sa gitna ng hagdanan, isang matandang lalaki na may bitbit na malaking maleta ang muntik ng matumba. Siya si Sebastian, na 26 taong gulang. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong senior citizen. Ngunit kapag nalaman ng mga empleyado ng malaking property developer na ito ang kanyang tunay na pagkatao, mangangatog sila. Sa takot, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Maya, ang Prime Properties Inc., ay kilala sa industriya bilang isang kumpanyang labis na nagpapahalaga sa resulta. Pagdating ni Maya sa opisina, bumati siya gaya ng dati sa mahinang boses. "Good morning po." Ngunit walang sino mang lumingon. Ang katabi niyang senior na empleyado ay nakasuot ng earphones habang nakatingin sa mga dokumento. Ang kasamahan niya sa tapat na mesa ay dumaan lang habang nakatingin sa cellphone. Sanay na si Maya. Umupo siya sa kanyang desk at tahimik na binuksan ang kanyang computer. Nasa screen ang presentation na pinagpuyatan niya kagabi. Nagsimula na ang morning huddle ng sales department. Tinalakay ng manager ang sales target para sa buwang ito. Ang quota natin ngayong buwan ay 10 milyon bawat isa. Ang hindi makakaabot nito ay walang silbi sa kumpanyang ito. Tahimik na tumango si Maya habang nagsusulat ng mga tala. Pagkatapos ng huddle, sumigaw si Manager Reyes. "Hoy! May mag-photocopy ng mga dokumento para mamaya." Nang akmang tatayo si Maya, itinuro ng manager ang ibang empleyado. "Ikaw na ang gumawa." Muling umupo si Maya. Tanghalian. Sa cafeteria, mag-isang naghahanap ng upuan si Maya habang hawak ang kanyang tray. Narinig niya ang masasayang tawanan ng mga kasabayan niyang babaeng empleyado. "Uy, saan tayo sa susunod na get-together?" "Gusto ko sa Italian restaurant." Nilagpasan sila ni Maya. Walang sinumang pumansin sa kanya. Umupo siya sa isang sulok malapit sa bintana at kumain mag-isa. Sa labas, tanaw niya ang asul na kalangitan sa pagitan ng matataas na gusali ng Makati. 3:00 ng hapon. Conference room. Nagaganap ang isang project meeting. Habang namamahagi ng mga materyales, sinubukan ni Maya na magbigay ng suhestiyon. Tungkol po sa area na ito, sa tingin ko, mas maganda kung maglalagay din tayo ng mga pasilidad para sa mga senior citizen. Pinutol siya ni Manager Reyes sa isang kumpas ng kamay. "Hindi, yan importante ngayon." Natahimik si Maya. Pagkatapos ng meeting, isa-isang lumabas ang mga empleyado. Nang palabas na si Maya, may nakita siyang dokumentong nahulog sa sahig. Walang nakapansin. Pinulot niya ito, maingat na inayos, at inilagay sa mesa ng may-ari. 9:00 ng gabi. Buhay pa rin ang sigla sa opisina. Sa desk ni Maya, may isang tumpok ng mga dokumento na iniwan ng kung sino. Paki-summarize ito bago bukas. Hindi na niya alam kung sino ang nagsabi. Tahimik na sinimulan ni Maya ang trabaho. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng dumilim. Kinaumagahan, 1:09 ng umaga. Pagkalabas sa MRT Ayala Station, nagmamadaling tinungo ni Maya ang hagdanan gaya ng dati. 5 minuto na lang bago magsimula ang trabaho. Karaniwan, sapat na ang oras na ito. Ngunit sa gitna ng hagdanan, natigilan si Maya. Isang matandang lalaki, mga 56 taong gulang, ang hirap na hirap sa bitbit niyang malaking maleta at muntik ng matumba.
Ang mga tao sa paligid ay nagmamadaling nilalagpasan siya. May mga nakatingin sa cellphone, may mga nakasuot ng earphones, walang sinumang nakapansin. Tumingin si Maya sa kanyang relo. 8:51 a.m. Kung magpapatuloy siya, aabot pa siya. Ngunit nakita niyang nanginginig ang kamay ng matanda. Ang maleta ay anumang oras ay maaaring mahulog. Huminga ng malalim si Maya. At lumapit siya sa matanda. Tulungan ko na po kayo? Nagulat na itinaas ng matanda ang kanyang muka. Mahinahon ang kanyang itsura, ngunit bakas ang pagod. Ay, naku, Hija! Salamat! Malaking tulong ito. Kinuha ni Maya ang maleta. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi rin stable ang paglakad ng matanda. Dahan-dahan silang bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ay maingat. Wala na siyang pagkakataong tumingin sa relo. Matapos ihatid ang matanda sa isang station guard, yumuko ito ng malalim. Maraming salamat! Nakakatuwang isipin na may mga kabataan pang tulad mo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Maya. Ngunit ang relo ay 8:66 a.m. na. Naiwanan na siya ng isang tren. Sumakay siya sa susunod, lumipat ng linya, at tumakbo papasok sa gusali ng opisina. 9:02 a.m. na nang itap niya ang kanyang ID card. 9:03 a.m. ang lumabas sa screen. Hinihingal siyang pumasok sa pasilyo ng mga empleyado. At sa sandaling iyon, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Manager Reyes sa buong palapag. Paglingon niya, nakita niyang nakahalukip-kip ito at masama ang tingin sa kanya. Lahat ng empleyado ay nakatingin sa kanya. 3 minuto nang huli ang meeting. Alam mo ba kung sino ang may kasalanan? Yumuko ng bahagya si Maya. Sorry po. May natulungan lang po kasi akong nahihirapan sa daan. Lalong lumakas ang boses ni Manager Reyes. Palusot! Mas importante pa ba ang bagahe ng kung sino kaysa sa oras nating lahat dito? Wala nang naisagot si Maya. Kinagat niya ang kanyang labi at nanatiling tahimik. Walang sino man sa mga kasamahan niya ang tumulong. Ibinaling nila ang kanilang mga tingin at bumalik sa kani-kanilang trabaho. Sa huli, malamig na sinabi ng manager, "Hindi ka kasali sa planning meeting mamayang hapon. Lumayas ka." Bumalik si Maya sa kanyang desk. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit walang luha sa kanyang mga mata. Huminga lang siya ng malalim at tinitigan ang screen ng computer. 10:00 ng umaga. Ang opisina ay abala gaya ng dati. Walang lumalapit sa desk ni Maya. Tahimik siyang nakaharap sa computer. Bukas sa screen ang presentation na ginawa niya kagabi. Ngunit hindi na ito magagamit sa meeting. Ginalaw ni Maya ang mouse at nagsimulang ayusin ang ilang bahagi ng dokumento. Walang nag-utos sa kanya. Mayroon lang siyang mga bahaging hindi siya kontento. Tiningnan niya ang mga numero, inayos ang layout, at pinakinis ang mga pangungusap. Ang kanyang trabaho ay maingat at tahimik. Walang sinumang nakapansin. 1:00 ng hapon. Tanghalian. Sa halip na sa cafeteria, pumunta si Maya sa rooftop. Walang tao doon. Hinahangin ang kanyang buhok at sa di kalayuan, tanaw ang skyline ng BGC. Kinuha ni Maya ang isang maliit na notebook mula sa kanyang bag. Walang nakasulat sa pabalat. Nang buksan niya ang mga pahina, may mga nakasulat doon sa maliliit na letra. Petsa, oras, pangyayari. Lahat ay simpleng nakatala. Idinagdag niya ang nangyari kaninang umaga. 8:49 a.m. MRT Ayala. Tinulungan ang matanda. 9:03. Inilapag ni Maya ang kanyang panulat at tumingala sa langit. Mahinahon ang kanyang mukha. 3:00 ng hapon. Conference room. Nagaganap na ang planning meeting na kung saan ay hindi kasali si Maya. Sa salaming pader ng silid, nakikita niya ang nangyayari sa loob. Nagpapaliwanag si Manager Reyes sa harap ng whiteboard. Tumango-tango ang mga empleyado habang nakatingin sa kanilang mga dokumento.
Si Maya ay may ibang ginagawa sa kanyang desk. Ngunit paminsan-minsan, sumusulyap siya sa conference room. Ang kanyang tingin ay hindi inggit o galit. Nagmamasid lamang siya. 5:00 ng hapon. Tapos na ang meeting. Sunod-sunod na lumabas ang mga empleyado mula sa conference room. Walang tumingin kay Maya. Huling lumabas si Manager Reyes. Nang dumaan siya sa harap ng desk ni Maya, sinadya niyang lakasan ang boses. Mas mabilis pala talaga ang usapan kapag wala ka. Nagtawanan ng mahina ang ilang empleyado. Hindi nagsalita si Maya. Tumango lang siya ng bahagya. Nang gabing iyon, may iilan pang empleyado sa opisina. Isa na doon, si Maya. Binuksan niyang muli ang presentation na hindi niya nagamit. Isa-isa niyang inayos at pinaganda ito, hindi para ipakita kaninuman. Hindi para mapurihan. Gusto niya lang gumawa ng isang bagay na maipagmamalaki niya sa kanyang sarili. 10:00 ng gabi. Sa wakas, ay isinara ni Maya ang kanyang computer. Wala nang ibang tao sa opisina. Kinuha niya ang kanyang bag, tumayo, at tahimik na lumabas. Sa loob ng elevator, huminga siya ng maluwag, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Kahit pagod, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Kinaumagahan, pagdating ni Maya sa opisina, may isang sticky note na nakadikit sa kanyang desk. Pumunta ka sa conference room. Iniwan ni Maya ang kanyang bag at nagtungo roon. Pagbukas niya ng pinto, mag-isang nakaupo si Manager Reyes. Umupo ka. Umupo si Maya sa tapat niya. Nakahalukip-kip pa rin si Manager Reyes at tinitigan siya ng malamig na tingin. Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa kumpanyang ito? Akmang sasagot si Maya, ngunit itinaas ng manager ang kanyang kamay. Wag na. Alam ko na. Naglapag ang manager ng isang papel sa mesa. Ikaw, 0 ang sales mo ngayong buwan. Di ba? Hindi nakaimik si Maya. Totoong wala pa siyang nakukuhang kontrata. At dahil sa pagiging late mo kahapon, na-delay ang meeting natin sa kliyente. Bad trip tuloy sila. Tumayo si Manager Reyes at tumingin sa bintana. Ang mga taong emosyonal na tulad mo ay hindi bagay sa kumpanyang ito. Ikinuyom ni Maya ang kanyang kamao. Ngunit wala siyang maisagot. Simula ngayon, ililipat kita sa Second Sales Division. Nag-angat ng tingin si Maya. Second Sales Division. Iyon ay isang malinaw na demotion. Alam ng lahat, doon tinitipon ang mga empleyadong may mababang performance. Ang memo ng paglipat mo ay lalabas mamayang hapon. Maghanda ka na. Nilagpasan ni Manager Reyes si Maya at lumabas ng conference room. Naiwan si Maya mag-isa. Tinitigan niya ang papel sa mesa, nakasulat doon ang kanyang pangalan at ang mga salitang Transfer to Second Sales Division, Hapon. Nagkaroon ng General Assembly. Tumayo ang Sales Director sa entablado. Ngayong araw, iaanunsyo ko ang ilang personnel movements. Tinawag ang pangalan ni Maya. Mula First Division, ililipat sa Second Division. Lahat ng mata sa buong palapag ay napunta kay Maya. Walang nagsasalita. Tanging mga malamig na tingin ang tumutusok sa kanya. Pagkatapos ng assembly, sinimulan ni Maya na ayusin ang kanyang mga gamit sa desk. Inilagay niya ang mga dokumento, ballpen, at picture frame sa isang karton. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit ang kasabayan niyang si Lia. Maya, okay ka lang? Tumango ng bahagya si Maya. Oo, okay lang. May sasabihin pa sana si Lia. Ngunit napansin niya ang tingin ni Manager Reyes, kaya tumahimik na lang siya at umalis. Mag-isang nagpatuloy sa pag-iimpake si Maya, dala ang karton, nagtungo siya sa palapag ng Second Sales Division. Hindi ito sa pinakamataas na palapag ng gusali, kundi sa basement. Walang bintana at madilim. Luma ang mga mesa at computer. Umupo si Maya sa itinalagang upuan para sa kanya. Sa paligid, mga empleyadong tulad niyang inilipat din. Walang emosyon habang nagtatrabaho. Walang bumabati.
Walang kumakausap, sinimulan ni Maya na ilabas ang kanyang mga gamit mula sa karton. Sa sandaling iyon, isang matandang empleyadong lalaki ang pabulong na nagsabi, "Dito na pupunta ang mga tapos na ang karera. Sumuko ka na." Hindi sumagot si Maya. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa pag-aayos. Ngunit ang tunay na kadiliman ay hindi pa nagpapakita. Alas, 6 ng gabi, nag-overtime si Maya mag-isa sa basement. Lahat ng kasamahan niya ay umuwi na. Sa ilalim ng malabong ilaw, nakaharap siya sa computer. Bigla may narinig siyang mga yabag mula sa hagdanan. Paglingon niya, nakatayo roon si Lia. "Maya, nandito ka pa pala." May dala si Lia na 2 kape mula sa convenience store. "Gusto mo?" Bahagyang ngumiti si Maya. "Salamat." Umupo si Lia sa tabi ni Maya. Saglit silang tahimik na uminom ng kape. "Alam mo," mahinang nagsalita si Lia, "nakita kita kahapon ng umaga. Sa istasyon, tinutulungan mo yung matanda." Nagulat si Maya at napatingin kay Lia. "Ha? Gumagamit ka rin ng MRT Ayala?" Tumango si Lia. "Oo, nasa kasunod na tren ako. Nakita kitang bitbit ang gamit ng matanda sa hagdanan." Walang masabi si Maya. Nagpatuloy si Lia. "Sobra namang hindi makatarungan." "Yon, tama lang ang ginawa mo." Umiling ng bahagya si Maya. "Pero sa kumpanya, resulta ang mahalaga, di ba? Totoo namang na-late ako." Tinitigan ni Lia si Maya ng seryoso. "Hindi. Sa totoo lang, mas kailangan ng lipunan ang isang taong tulad mo na handang tumulong." Parang may bumara sa lalamunan ni Maya. May kinuha si Lia na isang maliit na paper bag mula sa kanyang bag. "Ito, para sa'yo. Nasa loob ang mga pastry mula sa convenience store. Kailangan mo ng matamis. Magpahinga ka muna ngayon." Sa mga salitang iyon, isang patak ng luha ang tumulo mula sa mata ni Maya. May isang taong nakakita. May isang kakampi. Dahil lang doon, pakiramdam niya ay kaya niyang bumangon muli. Inilagay ni Lia ang kamay sa balikat ni Maya. "Wala man akong magawa, pero kakampi mo ako." Pinunasan ni Maya ang kanyang luha at ngumiti. "Salamat, Lia." Saglit silang nanatili roon. Sa madilim na basement, isang tahimik na sandali ang dumaloy para sa kanilang dalawa. Pagkaalis ni Lia, muling humarap si Maya sa computer. Bukas sa screen ang presentation na hindi niya nagamit. Tinitigan ni Maya ang screen habang ginagalaw ang mouse at pabulong na sinabi, "Hindi ako nagkamali." Nang gabing iyon, pag-uwi sa bahay, agad niyang kinuha ang notebook mula sa kanyang bag. Binuksan niya ang isang pahina at nagdagdag ng bagong tala. Nalipat sa second sales division. Kinausap ako ni Lia, inilapag ni Maya ang panulat. Tinitigan niya ang isang maliit na picture frame sa sulok ng kanyang silid. May isang litrato doon. 4 na taon na ang nakalipas, araw ng kanyang graduation sa kolehiyo. Isang nakangiting Maya, at sa tabi niya, isang babae ang kanyang ina. Pumanaw ang kanyang ina, 3 taon na ang nakalipas. Ang huling habilin nito ay tandang-tanda pa ni Maya. "Maya, anak, maging mabuti ka sa kapwa, anuman ang mangyari. Iyan ang magiging kalakasan mo." Hinawakan ni Maya ang litrato. At ngumiti ng bahagya. "Ma, ginagawa ko po ang lahat." Kinaumagahan, sa kanyang desk sa second sales division, tahimik na sinimulan ni Maya ang kanyang trabaho. Ang mga kasamahan niya ay walang pakialam, gaya ng dati. Binuksan ni Maya ang kanyang computer at ang kanyang email. May isang bagong email sa kanyang inbox. Ang nagpadala, Secretary's Office, Roxas Holdings. Napigil ni Maya ang kanyang hininga. Binuksan niya ang email at isang maikling mensahe ang lumabas. "Maraming salamat po sa inyong tulong noong nakaraang araw. Nais po kayong pasalamatan ng aming chairman. Kung mayroon po kayong oras, maaari po ba kayong makipag-ugnayan sa amin?" Tinitigan ni Maya ang screen. Email mula sa matandang iyon, ngunit hindi siya sumagot.
Sinesave niya lang ang email at isinara ang kanyang inbox. Tanghalian. Muling pumunta si Maya sa rooftop. Doon, mag-isa, binuksan niya ang kanyang notebook at nagsimulang magsulat. 12 taon na ang nakalipas. Nangako ako kay Mama na magiging mabuti ako sa kapwa anuman ang mangyari. Na iyon ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Itinigil ni Maya ang pagsusulat. 12 taon na ang nakalipas. Noong high school pa siya, malubha ang sakit ng kanyang ina. Isang araw, papunta sila sa ospital. Isang matanda ang natumba sa loob ng bus. Walang sino man ang kumilos. Ngunit ang kanyang ina ay hindi nag-atubiling lumapit at tulungan ang matanda. Na-late sila sa bus at hindi umabot sa appointment sa doktor. Ngunit hindi sinisi ng kanyang ina ang sinuman. Sinabi lang niya kay Maya, "Maya, ang pagtulong sa kapwa ay hindi kailanman masasayang. Balang araw, ang kabutihang iyan ang siyang magliligtas sa'yo." Isinara ni Maya ang notebook. Ang mga salita ng kanyang ina ay nananatili sa kanyang puso. Nang araw na iyon, binigyan si Maya ng bagong gawain. Ayusin ang listahan ng mga lumang kliyente. Isang nakakainip na trabaho na walang gustong gumawa. Tahimik na tinitingnan ni Maya ang listahan. Sa gitna nito, isang pangalan ang nakita niya. Roxas Holdings. Tinitigan ni Maya ang pangalan. At sinearch ito sa computer. Lumabas ang impormasyon tungkol sa Roxas Holdings. Ang pinakamalaking property developer sa industriya. Itinatag 50 taon na ang nakalipas at ang pangalan ng chairman, Sebastian Roxas. Tinitigan ni Maya ang screen. Pangalan ng matandang iyon. Ikinuyom ni Maya ang kanyang kamao. Ngunit wala siyang ginawa. Isinara niya lang ang screen at bumalik sa trabaho. Nang gabing iyon, sa bahay, muli niyang binuksan ang notebook at nagsulat. Wala akong inaasahan. Ginawa ko lang ang tama. Sapat na iyon. Inilapag niya ang panulat, ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, may isang maliit na pag-asa ang sumisibol. Kinabukasan, nagsisimula ng masanay si Maya sa trabaho sa Second Sales Division. Kahit puro simpleng gawain, isa-isa niya itong ginagawa ng maingat. Isang araw, inatasan siyang ayusin ang mga lumang dokumento. Mga kontrata mula sa nakalipas na 10 taon na nakatambak sa mga karton, mga dokumentong inaagiw na at walang pumapansin. Isa-isang tiningnan ni Maya ang mga ito. Sa gitna, isang kontrata ang nakita niya. Ang petsa ay 8 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng kliyente, Roxas Holdings. Sa hanay ng account executive, nakasulat ang pangalan ni Paulo Reyes. Tinitigan ni Maya ang kontrata at kinuhanan ito ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Tahimik, upang walang makapansin. Nang gabing iyon, sa bahay, tiningnan niya ang litrato ng kontrata. Isa-isa niyang sinuri ang mga detalye. At may napansin siya, ang halaga ng kontrata ay sobrang taas kumpara sa karaniwan. Sini-arch ni Maya ang market price sa industriya. Malinaw na mas mataas ito ng malaki. Itinala ni Maya ito sa kanyang notebook. 8 taon na ang nakalipas. Ang kontrata ni Manager Reyes sa Roxas Holdings, questionable ang halaga. Kinabukasan, nagpatuloy si Maya sa pag-aayos ng mga dokumento at isa pang kontrata ang nakita niya. Petsa, 6 na taon na ang nakalipas. Parehong Roxas Holdings at Paulo Reyes. Kinuhanan niya rin ito ng litrato. Tanghalian, nagkita sila ni Leah sa rooftop. "Maya, kamusta ka na?" Ngumiti ng bahagya si Maya. "Okay lang. Simpleng trabaho. Pero interesting pala." Nagtakang tumingin si Leah. "Interesting?" Tumango si Maya. "Oo. Sa mga lumang dokumento, maraming bagay ang makikita mo." May gusto sanang itanong si Leah. Ngunit hindi na siya nagpatuloy. Nang hapong iyon, naghatid si Maya ng mga dokumento sa First Division. Nang dumaan siya sa desk ni Manager Reyes, sinulyapan niya ito.
May kausap si Manager Reyes sa telepono. Oo, walang problema sa bagay na yan. Aasikasuhin ko ngayong linggo. Narinig ni Maya ang boses nito habang tahimik na dumadaan. Pagbalik sa kanyang desk, muli niyang binuksan ang notebook. Nagdagdag siya ng isang bagong tala. Nang gabi, sa bahay, tinitingnan ni Maya ang mga litrato ng mga kontrata. Maraming kontrata ang nasa screen. Lahat ay hawak ni Manager Reyes at lahat ay may hindi natural na halaga. Sinimulan ni Maya na i-compile ang mga impormasyong ito sa isang file, petsa. Nilalaman ng kontrata, halaga, ang mga questionableng punto. Inayos niya ang lahat. Inabot siya ng hating gabi. Tinitigan ni Maya ang screen at pabulong na sinabi, "Malapit ko nang makita. Ang munting kilos na ito ang magiging unang bitak sa isang malaking kasinungalingan." Lunes ng sumunod na linggo, pagdating ni Maya sa Second Sales Division, maingay ang buong palapag. Narinig niyo ba? Ang First Division, may nakuha na namang malaking kontrata. Ang galing talaga ni Manager Reyes. Pangatlo na niya yan ngayong taon. Tahimik na umupo si Maya sa kanyang desk. Pagbukas ng computer, may company-wide email. Ang subject, Manager Reyes, tatanggap ng President's Award. Binuksan ni Maya ang email. Si Manager Paulo Reyes ng Sales Division ay napili bilang Employee of the Year. Inaasahan namin ang kanyang patuloy na tagumpay. Tinitigan ni Maya ang screen at binuksan ang notebook. Nakatala roon ang lahat ng impormasyong nakalap niya. Lahat ng kontrata ni Manager Reyes ay may hindi natural na halaga. Nagsulat si Maya. Lahat ng kontrata ni Manager Reyes mas mataas sa market price. Nang araw na iyon, muli siyang nagtungo sa First Division para maghatid ng dokumento. Nang dumaan siya malapit sa desk ni Manager Reyes, narinig niyang may kausap itong tauhan. Tandaan mo, laging 20% ang idagdag mo sa market price kapag nag-propose ka sa kliyente. Mga baguhan lang yan, hindi nila mapapansin. Tumawa ng mahina ang tauhan. Ang galing niyo talaga, sir. Diskarte. Mayabang nang umiti si Manager Reyes. Ito ang paraan para mabuhay sa industriyang ito. Ang mga tapat, sila, ang naloloko. Umalis si Maya. Kumakabog ang kanyang dibdib. Pagbalik sa desk, huminga siya ng malalim at nagdagdag ng bagong tala sa notebook. Manager Reyes, sinasadyang magpasok ng mga kontratang mas mataas ang halaga. Nang gabi, sa bahay, inayos niya ang lahat ng nakalap na impormasyon. Sa screen ng computer, maraming litrato ng kontrata. At napansin niya ang isang pagkakatulad. Lahat ng kontrata ay may iisang pangalan. Roxas Holdings. Tinitigan ni Maya ang screen. 8 taon nang may kontrata si Manager Reyes sa Roxas Holdings at lahat ng kontratang iyon ay mataas ang halaga. Ginalaw ni Maya ang mouse at binuksan ang website ng Roxas Holdings. Sa page ng About Us, may litrato ng chairman. Si Sebastian Roxas. Ang matandang tinulungan niya sa istasyon, tinitigan ni Maya ang screen. At pabulong na sinabi, "Posible kayang." Niloloko ni Manager Reyes ang Roxas Holdings. Isinara ni Maya ang notebook. Ngunit wala pa siyang katiyakan. Kinabukasan, kinausap niya si Leah. Sa rooftop, silang dalawa lang. "Leah, may gusto akong itanong sa'yo." Seryosong tumango si Leah. "Ano yon?" Nag-alinlangan si Maya, pero nagsalita rin. "Ang mga kontrata ni Manager Reyes. Wala ka bang napapansing kakaiba?" Napakunot noo si Leah. "Anong ibig mong sabihin?" Ipinakita ni Maya ang litrato ng kontrata sa kanyang cellphone. Ang halagang ito, sobrang taas kumpara sa market price. Tinitigan ni Leah ang screen. At napabuntong hininga. "Maya, delikado yan. Kung totoo yan, fraud yan." Tumango si Maya. "Pero wala pa akong sapat na ebidensya, kaya gusto ko pang mag-imbestiga." Hinawakan ni Leah ang kamay niya. "Maya, huwag kang gagawa ng mapanganib." Nakakatakot si Manager Reyes. Ngumiti si Maya.
Okay lang. Mag-iingat ako. Biyernes ng linggong iyon. Nag-overtime si Maya sa second sales division. Lampas alas, 8 na ng gabi, wala ng tao sa palapag. Katatapos lang ni Maya, kunan ng litrato ang huling kontrata. Kumpleto na ang ebidensya. Tiningnan niya ang mga files na nakasave sa computer at isasara na sana. Sa sandaling iyon, may boses sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo? Lumingon si Maya. Parang hihinto ang puso ni Maya. Manager. Sumilip si Manager Reyes sa screen ng computer ni Maya. Nakadisplay doon ang litrato ng mga kontrata. Biglang nag-iba ang mukha ng manager. Anong iniimbestigahan mo? Hindi makasagot si Maya. Isinara ni Manager Reyes ang laptop ni Maya. Huwag mong sabihing iniimbestigahan mo ang mga kontrata ko? Akmang tatayo si Maya, ngunit hinampas ng manager ang mesa. Sumagot ka, tumango ng bahagya si Maya. Opo, malamig na tumawa si Manager Reyes. Sino ka sa akala mo? Isang hamak na ordinaryong empleyado ng Second Sales Division para imbestigahan ako. Ikinuyom ni Maya ang kamao. Lahat po ng kontrata ninyo mas mataas sa market price. Hindi po ba't niloloko ninyo ang mga kliyente? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Manager Reyes. Niloloko? May ebidensya ka ba? Hindi sumagot si Maya. Hinablot ni Manager Reyes ang bag ni Maya. May laman yan, no? Patingin. Pilit na prinotektahan ni Maya ang kanyang bag. Wag po! Sa sandaling iyon, may mga yabag mula sa hagdanan. Hinihingal na dumating si Lia. Maya! Masamang tiningnan ni Manager Reyes si Lia. Isa ka pa. Tumayo si Lia sa harap ni Maya. Manager, tama na po yan. Ngumisi si Manager Reyes. Kayong dalawa, wag na kayong pumasok bukas. Sibak na kayo. Nanginig ang katawan ni Maya sa mga salitang iyon. Ngunit sa sumunod na sandali, tumunog ang cellphone ni Manager Reyes. Sinagot niya ang tawag. Hello? Reyes po! Saglit na katahimikan. At namutla ang mukha ng manager. Ha? Bukas? Sige po. Naintindihan ko. Pagkababa ng tawag, tiningnan ni Manager Reyes si Maya. Hoy, ikaw! Huwag kang gagawa ng gulo. May importante akong bisita bukas. Huwag na huwag kayong papasok. At umalis ang manager. Naiwang tulala sina Maya at Lia. Pabulong na sinabi ni Lia. Maya, anong meron bukas? Kinuha ni Maya ang kanyang cellphone. May isang email na dumating galing sa Secretary's Office ng Roxas Holdings. Bukas, 10 ng umaga, bibisita po ang aming chairman sa inyong opisina. Tinitigan ni Maya ang screen at pabulong na sinabi, darating ang chairman ng Roxas. Gulat na nagtanong si Lia, Maya, ang chairman ng Roxas, yung pinakamalaking developer, tumango si Maya. Oo, napasinghap si Lia. Huwag mong sabihing, yung matandang, yun ang chairman? Hindi sumagot si Maya. Naalala lang niya sa kanyang isip ang mga salita ng kanyang ina. Balang araw, ang kabutihang iyan, ang siyang magliligtas sa'yo. Kinaumagahan, nakatayo si Maya sa harap ng opisina. 9:30 a.m. Katabi niya si Lia. Maya, sigurado ka bang papasok tayo? Sabi ni Manager Reyes, wag na. Huminga ng malalim si Maya. Oo, kailangan kong pumasok. Hinawakan ni Lia ang kamay ni Maya. Kung ganoon, sasama ako. Pumasok sila sa gusali. Sumakay sa elevator papunta sa palapag ng First Sales Division. Pagbukas ng pinto, tensyonado ang buong palapag. Nagmamadali ang mga empleyado, darating daw ang chairman ng Roxas Holdings. Final negotiation daw para sa isang malaking kontrata. Tumayo sina Maya at Lia sa isang sulok. Alas, 10 ng umaga. Bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas mula roon ang ilang sekretaryang nakaitim na suit. At sa gitna nila, nakatayo si Sebastian Roxas.
ang matandang tinulungan niya sa istasyon. Ngunit ngayon, hindi na siya isang mahinang matanda, kundi isang respetadong negosyante na may awtoridad. Nagmamadaling lumapit si Manager Reyes. Chairman Roxas, welcome po. Tumango ng bahagya ang chairman. Ah, Mr. Reyes, may importante akong sasabihin ngayon. Kinakabahang inalalayan ni Manager Reyes ang chairman papunta sa conference room. Sumunod din ang sales director at iba pang executives. Mula sa malayo, pinanood ni Maya at Leah ang lahat. Sumara ang pinto ng conference room. Makalipas ang ilang sandali, narinig ang boses ng chairman. Sa totoo lang, hindi ako naparito para sa kontrata. May iba akong sadya. Bahagyang nanginig ang boses ni Manager Reyes. Ibang sadya po? Mahinahong nagpatuloy ang chairman. Nabalitaan kong may isang empleyado rito na tumulong sa akin sa istasyon. Naparito ako para personal siyang pasalamatan. Sandaling natahimik ang buong palapag. Nagmamadaling sumagot si Manager Reyes. Ah, isa po siya sa mga empleyado namin. Pinutol siya ng chairman. Pumasok ba siya ngayon? Hindi makasagot si Manager Reyes. Siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Isang sekretarya ang tumingin sa paligid. Nandito po ba si Miss Maya Santos? Lahat ng mata ay napunta kay Maya. Itinaas ni Maya ang kanyang kamay. Ako po, ngumiti ang sekretarya. Nais po kayong makausap ng chairman. Dito po kayo. Binitawan ni Maya ang kamay ni Leah at naglakad papunta sa conference room. Nang dumaan siya sa tabi ni Manager Reyes, nakita niya itong namumutla habang masama ang tingin sa kanya. Pumasok si Maya sa conference room. Tumayo ang chairman at ngumiti. Nagkita tayong muli. Yumuko ng malalim si Maya. Ginawa ko lang po ang nararapat. Ngumiti ang chairman. Hindi. Sa panahon ngayon, iilan na lang ang gumagawa ng nararapat. Inalok ng chairman ng upuan si Maya. Sa totoo lang, ipinaimbestigahan kita. Nagulat si Maya. Nagpatuloy ang chairman. Nalaman kong nakakaranas ka ng hindi makatarungang pagtrato at may iniimbestigahan ka rin. Walang masabi si Maya. Naglapag ang chairman ng isang dokumento sa mesa. Ito ang kontratang pinirmahan ng kumpanya ko at ng kumpanya ninyo. 8 taon na ang nakalipas. Lalong namutla ang mukha ni Manager Reyes. Mahinahong sinabi ng chairman, hindi ko inaprubahan ang kontratang ito. Naging yelo ang buong conference room. Ngunit ang pinakamalaking alas ay nakatago sa hindi inaasahang lugar. Dahan-dahang tumayo ang chairman. 8 taon na ang nakalipas. Naospital ako dahil sa stroke. 3 buwan akong comatose. Nanigas ang mukha ni Manager Reyes. Sa panahong iyon, maraming kontrata ang pinirmahan gamit ang pangalan ko. Lahat ay may presyong 20% na mas mataas sa market price. Napasinghap ang sales director. Naglabas ng dokumento ang chairman. Mr. Reyes, kasabwat mo ang dati kong sekretarya. Habang ako'y walang malay, pinapirma mo siya sa mga kontrata sa pangalan ko. Ito ang ebidensya. Hindi makagalaw si Manager Reyes. Nagpatuloy ang chairman. Pagkalabas ko ng ospital, napansin ko agad ang anomalya. Ngunit kulang ang ebidensya. Ngunit nang tulungan ako ni Miss Santos sa istasyon at makita ko ang ID ng kumpanya niya, nagsimula akong mag-imbestiga muli. Tiningnan ng chairman si Maya. Ang mga impormasyong nakalap mo ay tugmang-tugma sa sarili kong imbestigasyon. Napabuntong hininga si Maya. Sinabi ng chairman sa sales director, naparito ako ngayon para isumbong ang katiwalian at para protektahan ang matapang na empleyadong ito. Tiningnan ng chairman si Manager Reyes. Inabuso mo ang kabutihan ng isang tao. Iyan ang pinakakahiyahiyang gawain, madiing sinabi ng sales director. Reyes, sumama ka sa President's Office. Pagkaalis ni Manager Reyes, sinabi ng chairman kay Maya, Miss Santos, ang iyong kabutihan ang nagligtas sa akin at nagbunyag ng matagal ng katiwalian.
Sinabi ng chairman sa sales director, bigyan ninyo siya ng karampatang pagkilala. Pagkatapos ng meeting, naghihintay si Leah sa labas. Naluha siyang niyakap si Maya. Maya, ang galing mo! Sa harap ng lahat ng empleyado, sinabi ng chairman, huwag na huwag ninyong hahamakin ang kabutihan ng isang tao. Ito ang pundasyon ng isang kumpanya. Sa huli, tiningnan ng chairman si Maya. Miss Santos, sa totoo lang, 15 taon na ang nakalipas. Tinulungan din ako ng iyong ina. Sa loob ng bus, noong ako'y natumba, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Maya. Ngumiti ang chairman. Kaya, nang makita kita sa istasyon, alam ko agad, ang kabutihan mo ay katulad ng sa iyong ina. Wala nang masabi si Maya. Tuloy-tuloy lang ang agos ng kanyang luha. Kinabukasan, bumalik si Maya sa First Sales Division. Ang kanyang desk ay inilipat sa pinakamagandang pwesto sa tabi ng bintana. Inanunsyo ng sales director sa lahat, si Maya Santos, ang magiging leader ng bagong project team. Nagpalakpakan ang buong palapag. Si Manager Reyes ay wala na sa kumpanya. Tinanggal dahil sa 8 taong katiwalian. Ang bagong proyekto ni Maya ay isang joint venture kasama ang Roxas Holdings, ang pagtatayo ng barrier-free housing para sa mga senior citizen. Ang mismong ideya na sinubukan niyang i-propose noon. Sinabi ng chairman kay Maya, ang iyong proposal ay napakaganda, kabutihan na nagkaroon ng anyo. Kasama rin sa team si Leah. Isang araw, tinanong ni Maya ang chairman. Chairman, bakit po kayo mag-isang may bitbit na mabigat na gamit noon? Ngumiti ang chairman. Alaala iyon ng aking asawa. 15 taon na siyang pumanaw. At taon-taon, sa anibersaryo niya, umuuwi ako sa probinsya namin. Nagpatuloy ang chairman. Nang araw na iyon, nanghina ang aking mga tuhod sa hagdanan. Ngunit inabot mo ang iyong kamay. Tumingin ang chairman sa malayo. Ang iyong ina? 15 taon na ang nakalipas, ganoon din ang ginawa. Tinulungan niya ako. Nang ako'y matumba sa bus, muling tumulo ang luha ni Maya. Mahinahong sinabi ng chairman, ang kabutihan ng isang tao ay umiikot at laging may naililigtas. Ang kabutihan ng iyong ina ay naipasa sa iyo at maipapasa pa sa susunod na henerasyon. Ilang buwan ang lumipas, naging matagumpay ang proyekto. Si Maya ang naging pinakabatang manager sa kumpanya. Nang araw na iyon, dinalaw ni Maya ang puntod ng kanyang ina. Ma, nagtagumpay po ako. Gamit ang kabutihang itinuro ninyo, hinangin ang mga bulaklak ng kalachuchi. Ngumiti si Maya. Makalipas ang 6 na buwan, dumating si Maya sa MRT Ayala Station. Nang 8 lang bayda, parehong oras, parehong lugar, ngunit iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Good morning, Manager Santos. Yumuko nang malalim ang isang batang empleyado. Ngumiti si Maya. Good morning. Habang paakyat sa hagdanan, huminto siya. Sa lugar kung saan niya tinulungan ang chairman. Tahimik niyang tinitigan ang lugar at ngumiti. Pagdating sa opisina, may tumpok ng mga dokumento para sa bagong proyekto sa kanyang desk. Lumapit si Leah na may dalang kape. Good morning! Mukhang magiging abala na naman tayo. Kinuha ni Maya ang kape. Salamat, Leah. 5:00 ng umaga. Nagsimula ang project meeting. Habang nagpapaliwanag si Maya, lahat ay seryosong nakikinig. Walang pumuputol sa kanyang salita. Walang kumokontra sa kanyang suhestiyon. Pagkatapos ng meeting, kinausap siya ng sales director. Manager Santos, napakagandang proposal. Galing mo talaga. Yumuko ng bahagya si Maya. Salamat po. Tanghalian. Pumunta si Maya sa rooftop. Ang lugar kung saan sila unang nag-usap ni Leah. Naghihintay si Leah. Maya, sabay tayong kumain. Umupo sila. Tanaw ang skyline ng Makati. Pabulong na sinabi ni Leah. Alam mo, Maya,
Natakot ka talaga noon, no? Tumango si Maya. Oo, pero dahil nandiyan ka, kinaya ko. Ngumiti si Lia. Ako nga ang kumuha ng lakas ng loob sa'yo. Nang hapong iyon, nakatanggap si Maya ng isang email mula sa chairman ng Roxas, Manager Santos. Maaari ka bang maging guest speaker sa aming kumpanya? Ang tema ay, ang halaga ng pagiging mabuti sa kapwa. Tinitigan ni Maya ang screen at nagsimulang mag-reply. Buong puso ko po itong tatanggapin. Pag-uwi sa bahay, tinitigan ni Maya ang litrato ng kanyang ina. Ma, masaya po ako ngayon. Sa litrato, ang kanyang ina ay may magiliw na ngiti. Binuksan ni Maya ang kanyang notebook. Sa huling pahina, nagdagdag siya ng isang tala. Ang pagiging mabuti sa kapwa ay hindi kailanman masasayang. Ito ay laging babalik sa'yo. Inilapag ni Maya ang panulat. Tumingin siya sa bintana. Kumikinang ang mga bituin sa kalangitan. Makalipas ang isang taon, nagsasalita si Maya sa malaking hall ng Roxas Holdings. Mahigit 300 katao ang nanonood. Mula sa mga batang empleyado hanggang sa mga veteranong negosyante, lahat ay nakikinig sa kanyang mga salita. Wala po akong ginawang espesyal. Nakakita lang ako ng taong nahihirapan at inabot ko ang aking kamay. Huminga si Maya. Ngunit ang maliit na kilos na iyon ang nagbago sa aking buhay at nakaapekto sa buhay ng maraming tao. Tahimik na tumango ang mga manonood. Nagpatuloy si Maya. Itinuro sa akin ng aking ina, ang pagiging mabuti sa kapwa ay hindi kailanman masasayang.